you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? Ang problema ho kasi dito sa vice chairperson ng Blue Ribbon Committee, best friend ho niya itong si Eric Silvester. Kasama ba yan sa deal? Na kung sakaling magkaroon ng regodon sa Senado, dapat ang vice chairperson ng Blue Ribbon Committee itong si Eric Silvester. Ang tanong ho kasi dito mga kababayan, sasagasaan ba nitong si Erwin Tulfo, itong si Martin Romualdez, gayong alam naman na sambayan ng Pilipino na best friend niya yung mama na yan. Kasama pa ho niyang nag-iikot-ikot, nag-i-inspeksyon ng mga palengke nung mga nakalipas na panahon. Nakita ho yan ng ating mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, yung hindi natin napasadahan kagabi, papasadahan na ho natin ito kay dito kay Prof. Malutikia, ha? Napakaganda ho ng mga punto de vista niya dito sa video na to. Kaya kailangan ho itong mapanood ng ating mga kababayan. 991,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan! Ito, pwede na ho tayong mag-countdown dito. 9,000 na lang. Antangin nyo, aawot tayo dito na 9,000 na lang, 1 million subscriber. Maraming salamat mga kababayan, ha. Saludo. Maraming salamat. Eto, bago natin umpisahan yan, pasadano muna natin itong kay Boying Rimulya, ha, na kung saan sinasabi niya na nabibitin pa daw ho siya, nakukulangan daw ho siya sa mga testimonya ng mga nag-a-apply ng Witness Protection Program. Nabibitin ka ba sa... Ito, nababasa ko lang, ha. Boying, ha. Huwag mong masamain, ha. Nabibitin ka ba sa mga testimonya o nabibitin ka sa basura? Hindi, yun yung mga comment. Hindi ka galing akin yan, ha. Nabibitin ka ba daw sa mga testimonya o nabibitin ka sa... Hindi. Kayo naman. Huwag niyong awayin niyo si Boying. Bitin pa daw. Medyo pigil pa yung paglabas ng basura. Hindi, testimonya, kayo naman. Ganito yan mga kababayan. Yang ICI, yung Independent Commission, na kung saan wala na yung isang sanitizer panghugas kamay nitong si Marcos Jr. na si Magalong, duwag naman pa. Hindi, di ba? Nung pinapadalo ka kasi sa Blue Ribbon nun eh. Dinaig ka pa nitong si Congressman Toby Chanco, talagang alam niya kung nasaan yung laban. Wala sa House of Representatives. Tingnan mo yung sa House of Representatives, itinigil na. Kasi silang nasasangkot, sila mag-iimbestiga. Mga tirada mo talaga, mga walang kwenta eh. Ito, unahin na natin. Yan yung sa ICI, parang DOJ din yan. Di ba? Inaaman mo na. Kumbaga, bahala kayo dyan, makamayari. Ito, dito na tayo. Game. I cannot comment on that yet. I cannot comment on that yet because bitin. Yan, bitin. Bitin. We have to be patient with the process. Yan. Bitin pa, hindi pa talaga ikangat, tumatagas ng matindi yung ano. Kayo naman, DOJ Secretary Boying Rimulya. Alam namin yung mga karakas nyo. Sa magkanong halaga? Sa magkanong halaga ang pagpoprotekta sa mga witnesses? Hindi, siyempre, sambayan ng Pilipino gagastos dyan eh. Kaya marami nakakiro sa magkanong halaga. Yan. Kayo naman. Masyadong mainit ang ulo nyo. Hindi na. Sa magkanong halaga ang gagastusin sa pera ng sambayan ng Pilipino para protektahan itong si Bryce Hernandez, Henry Alcantara na nagpapatalo ng daang milyon sa kasino. Sa magkanong halaga? Anak ng tokwa, pinagnakawan na tayo, puprotektahan pa natin siya. Hindi, yun ang irony ng nangyayari dito sa mga sa ating bansa, kabalbalan, di ba? Ninakawan na tayo, isinugal na yung pera natin, noong nagsalita sila sa korupsyon, pinoprotect. Nagpapatalo ng daang milyon. Yung logic nitong si Tito Soto. Naku, ang laki ng ninakaw ng mga yan. Ang daming pera ng mga yan. Tapos, wala silang pera para mag-hire ng mga security detail nila. O tanungin natin yan si Alcantara at yan si
Di ba? Yan si Hernandez. Wala ba kayong pera para mag-hire ng mga security? Ang hirap nito, baka yung mga security nila taga Bulacan din. Tapos nalubog sa baha. Nakatalikod sila, bigla silang binira. Nakatokwa kayo pala yung mga dahilan, bakit nalubog tayo? Bang! O kulang pa daw, kulang pa. Alam nyo, it's really our job. I've been telling you. It's a process that we have to follow. Yun. Process yan. Sa magkanong halaga? Sino ang pinakamalakas magpadugo ng... Sa magkanong halaga ang pagpoprotekta sa mga tatanggapin sa witness protection protocol? Eto na, puro kayo kalokohan talaga, oo. Hindi, kasi binabasa natin yung mga comment. Importante kasi yan eh. Ika nga, sangkap yan sa magandang magandang mga punto de vista natin yung mga comment section. Eto na, Pinege, natutaryo na kung meron babala itong si Ping-Piring-Ping-Ping. Dito sa isang aso nitong si Marcos Jr. Nakita nyo naman, no, di ba? Ping Lacson, kasama sa alyansa ng mga magnanakaw yung mambubudol nung panahon ng eleksyon. At itong si Eric Silvester, kasama din at best friend niya si Martin Romualdez. Sila ho yung ginawang tagapangasiwa, ika nga, ng Blue Ribbon Committee. Lacson, may babala kay Gutesa kaugnay sa kanyang testimonya sa Senado. Anong babala, sir? Doon sa di umanong pineking notaryo? Walang kwenta yun. Doon pa lang sa pagiging security advisor, consultant, nitong si Zaldico, tapos na usapan natin doon. Di ba? Yun lang naman yun eh. Paano mo nalalaman yan? Itapon natin yung notaryo, visit na notaryo na. Itapon natin malaya, sunugin natin. Anong maibabahagi mo sa Senado? Wala po akong sinumpang salaysay, pero willing po ako mag-execute pagkatapos kung nagsalita dito. Sasabihin ko ho ng lahat ng galing sa aking puso. Mag-sosworn na ako. Mag-o-oath ako ng aking manunumpa ako. Yan, di ba? Yung forget, testimony, forget. Tapon sa malayo. Krampol tapos sa malayo. Basura. Sino ka? Ako si Sergeant Gutesa. Ba't ka nandito? Isa ako sa mga security consultant nitong si Zaldico. Tapos ang usapan! Anak ng toko, di ba? Daming arte nitong si Lacson eh. Napag-aalata kasi kayo. Di ba? Kailan ka naging security consultant nitong si Zaldico? Noong taong 2024 hanggang 2025. Kasi nag-resign daw noong August, okay. Anong ginagawa mo bilang security consultant nitong si Zaldico? Nagdi-deliver kami ng basura. Tapos ang usapan. Ang daming kaartean, notaryo. Doon pa lang sa pagiging security consultant ni Zaldico, diyan kay Gutesa, tapos na usapan. Ika nga, finish. Wala nang maraming cheche, bureche. Tanungin nyo na siya lahat ng gusto nyo itanong. Mr. Chair, okay lang ba mag-execute ako ngayon ng same affidavit ko? Ipapanotaryo ko lang ulit diyan sa labas. Meron ba kayong taga-notaryo dito sa Senado? Kung sinasabi niya, i-deny niya, na ninotaryuhan niya, yung walang yang bakulaw na babae na yon, dalhin ho natin ngayon sa mga nagnonotaryo dyan sa panunumpaan ko ulit na totoo yan, sinasabi ko na yan. Finish! Hugas kamay lang yung nagnotaryo, baka meron kakilalang kaibigan ni Tambay. I-deny mo yan. 3 milyon. Mayayari ka sa amin. Tatanggalin ka namin sa Bureau of... Saan ba siya? Saan ba siya nagtatrabaho? Jail and Management. Kalimutan ko na eh. Nabanggit ko nung isang video natin eh. Makakalimutin tayo ngayon eh. Grabe, palong-palong gumawa ng reaction video si PH. No? Kasi, namiss natin itong ganitong setup eh. Hindi mo, ang ganda na setup natin. Setup. Eto na! Ito na si itong si best friend na to si Eric Game. Pag-usapan na natin ang hearing ngayon. Pag-usapan na natin. Sa mga testigo, sino para sa'yo ang pinaka-credible? Yan. I don't, actually, the way I look at it now, I mean, pang-anim na hearing na namin, parang lahat duda ako eh. I doubt everybody from the Discayas. Parang they're holding back. Discayas, Bernard. Yun kasi ang yung end game
nitong nitong Blue Ribbon na to confuse everybody. Hindi para magkaroon ng kalinawan, malaman ng katotohanan, kabalbalan ho yan. Ang ini-aim lang ng Blue Ribbon na yan para ma-confuse ang ating mga kababayan. Tingin tayo dito, tingin tayo doon, tingin tayo dyan, tingin tayo doon. Sino ba talaga ang mapagsususpektyahan? Hanggang sa kahuli-hulihan, nakabswelto lahat ng mga kabalbalan na yan. Yeah, yun lang naman ho yun. Sino ba, Brad? Sino ba ang promotor ng pondo? Saan ba nanggagaling ang pondo? Huwag na natin. Anak ng toka, kahit walang resource person, kaya kong i-pinpoint kung sino may ang kailangan imbestigahan, kung sinong dapat babaran dito sa issue na to. Martin Romualdez, Zaldico, Marcos Jr. Tapos ang usapan. Anak ng toka, huwag na natin kausapan yung mga ano na yan. Tanungin natin, sinong naglabi ng budget na to? O sinong nag-insert ng budget na to? Tuloy. Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, they're holding back. Kahit na sa primero sabi nila, kailangan namin sa protective custody kasi nanganganib, etc. Yeah. Pero nung titignan mo, sa protective custody, in-announce na, wala rin naman. Wala naman dinagdag, di ba? Wala naman, kasi people right now are looking, they are watching. Gusto na yung malaman kasi imposible. Okay, binanggit ang name ni Saldico several times. Puro Saldico. Eh sinasabi naman ng netizens, I'm reading din kasi, Miss Karen Bakit Saldico lang? Wala ba mga boss yan? Imposible naman kikilos yan na walang instructions from... Ako, Martin Romualdez, sinasagasaan ka na nitong aso mo. Naging senador lang, sinasagasaan ka na. Sino bang amo ni Saldico? Di ba si Martin Romualdez lang? Nako, yari tayo dyan. Matataas na places, matataas na office. So we're looking for that right now. Pero these witnesses are holding back. Kahapon may lumutang at may nagturo. Pero akala ko okay naman na, ay Diyos ko, suddenly, parang hindi naman pala notary public yung pumirma dahil tinanggi nung kanyang ng abogado na pumirma. No, I did not sign that. Yung lawyer na pumirma doon went live last night in interview ng media late last night. They were saying like, hindi sa akin yan, hindi ako pumirma niyan. So doon pala nagkaroon ng question na ngayon yung credibility niya. Sino itong pumirma? Yun talaga ang ano dyan. Ika nga, yun talaga ang ini-aim nila kung bakit biglang umatras yung nagnotaryo. Para mabigyan ng duda yung kanyang testimonya. O, Senator Dante Marcoleta, pwede ka naman magnotaryo, di ba? Ikaw na lang magnotaryo niyan. Anak ng Pedro Garapata, anong problema dyan sa visit ng notaryo na yan? Security consultant ni Zaldico ang nagsasalita sa harapan ninyo. Hindi siya resource person na kung saan lamang siya binitbit, di ba? Pumirma na ito. That's why I want sana na we'll have another Senate, Blue Ribbon hearing para we can ask him. Under oath siya Tapos nakapagtataka pa, isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Parang kino-coach siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Kailangan ko na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Parang it doesn't add up. Doon sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Hindi siya kino-coach. Hindi siya kawawa yung pamilya niya. Huwag kang mag-alala, protektado pamilya niya. Imbis na kayo dyan sa Blue Ribbon Committee, nagkakaroon na ng kaliwanagan at nakikita na ng ating mga kababayan yung tinuturo na sambayan ng Pilipino na dapat maimbestigahan, doon na tayo papunta, ginugulo yung usapan. Yun. Langya ka talaga, Erich. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out. Pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako, sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, oo nga, Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayoko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for his safety.
Then suddenly, towards then, after 2 or 3 hours of hearing, ayaw niya na. Do you believe he was coached? I don't know. I mean, parang iba yung sinabi niya doon sa kanya. Brad, hinay-hinay ka ha. Huwag ka masyado mapahalata na yung script mo, script din ni Martin Romualdez kasi yung being coached, yan yung naratibo ng mga PR nitong si Martin Romualdez, kagaya nitong si Ace Barbers, coach. Kino-coach yung si ano pangalan nitong si Guteza. Kino-coach si Guteza. Diba? Yan, naratibo Yung naratibo. affidavit, iba yung live, di ba? Ito lang ang tao na nagbanggit ng pangalan ng dating speaker. Sabi nga ng mga netizen, the name that cannot be named, di ba? Pero, okay, nung we're trying to cross-examine him, may mga doubts, pati mga kasama ko, kaya nga tinatanong siya, may mga parang kulang, parang, and then suddenly nag-appear last night yung lawyer na supposedly pumirma ng affidavit. No, I didn't sign that. Ewan ko saan yun, na-forge yata yan, etc. My signature was forged. Pero bakit ito magsisinungaling? This is under oath in the Senate. Kaya nga gusto kong Ba't siya magsisinungaling? magkaroon pa kami ng Senate hearing eh. We want to ask him. I want to ask him. Bakit to ito? Sabi niyo, pinirma ng abogado, hindi naman pumirma. Sino ba talagang pumirma rito? May corroboration, pero yung wala pang nag-corroborate doon sa kanya or isang statement earlier na papunta kay Speaker Romualdez. That is the point now. Siya pa lang ang nagsasabi na Speaker Romualdez, connecting Saldico to Speaker Romualdez. Kaya nga, I ask him the questions like, ilang maleta ang dala mo, anong sasakyan. Tama mga binanggit siya. So, the next hearing, we were going to ask the CCTV of Forbes, pati yung mga pinagdideliveran niya, pati yung sa Malacanang. I'm sure maraming titignan natin yung logbook ng PSG. Kasi papasok ka sa gate eh. 17, 18 Miss Karen, mga 2-3 sasakyan yan. Hindi po pwedeng isang sasakyan lang. Eh, malalaki yung maleta. Hanggang kasing taas ng waist niya eh. So, madami, hindi ka kasya sa isang maleta. Naniniwala ka ba doon sa testimonya ni Bryce Hernandez na nag-deliver ng 1 bilyong piso, 50 million each kada maleta, 20 suitcases doon sa condo niya sa Fort? Medyo kapanipaniwala kasi medyo naniniwala ako dahil Yan, kay Bryce Hernandez, maniniwala ka kasi yung mga binabanggit noon pwedeng gamiting diversionary tactics papunta dito paalis dito kay Martin Romualdez at papunta naman sa mga kasama mo diyan sa Senado. Yan ang paniwalaan natin yung kay Bryce Hernandez kasi mas magandang gamiting smokescreen yung mga politiko versus politiko. Kagaya nitong si Jinggoy Estrada at nitong si Joel Villanueva. Yan ang gawin natin. Yan ang the best. Bryce Hernandez is the best. doon pala sinasabi niya na ilang vans sila, 7 vans po pwede. Kung sinabi niya 1-2, questionable dahil sa dami noon. Sa Shangri-La, wala akong alam na may house siya. So, hindi ko alam. Akala ko doon lang siya tumatambay. Yung testimonya ni Bryce Hernandez, maleta. Testimonya ni Orly Guteza, maleta, cash, in the billions. You don't think that this makes the testimony more credible? Nung pagkatapos ng hearing, parang okay ako, satisfied. Lumutang itong lawyer. Bakit ka mag-fake ng signature ng Okay na, sige na. Kikita nyo ho, yung kabalbalan na nangyayari dito, mas mong chairperson, bakit ka mag-fake ng signature? Kumpirmado naman ng peke. Paano pagka dininay lang yan? Paano pagka meron palang selfie? Bawal kasi mag-selfie. Alam ko, bawal dyan sa mga notary public Meron siyang larawan na sa araw na yun, talagang pinanotaryo niya dun sa law office na yon. Pambira, wag kong ganyan. Ang galing magmaniobre ni Martin Romualdez. Ano ho siya? Marami ho siyang kakilala talaga. Sinong nagnotaryo niyan? Tawagan nyo nga. Buisit na yan. Sabi, bawiin nyo. I mean, bakit dito pa sa specific na abogado na to, itong notary public na to, dito pa ako magpipigil ng pambihira. Maling tao lang ang pinagnotaryuhan.
Malamang sa malamang kung hindi yan si ano, ba't pa kasi doon sa ano na yun? Wala na bang ibang pwede pag notaryo? Ano yun? Takot kay Martin Romualdez yun eh. Isang lawyer, kung talaga if you're telling the truth, yun ang question ng mga tao ngayon. I was reading this morning. Why it has to be fake? Kung totoo yung sinasabi mo, bakit? Wala bang lawyer na mag-a-attest na totoo yung sinasabi mo? Are you afraid na baka ma-perjury ka? Talaga ma-perjury ka ngayon dito sa Senate because you lied under oath. Yun ang, kaya gusto ko nga na maimbitahan siya ulit and tell us. And then, I cannot. So ikukulong siya ngayon. Sasampahan siya ng perjury. Pero yung isang damukal na perjury na kinumit nitong si Alcantara, nitong si Bryce Hernandez, okay lang yun. Basta baguhin nila ang statement nila at ituro nila yung mga senador na kasama nyo dyan. Anak ng tokwa, huwag naman babuyan ng ganyan. Perjury. Ang daming nagpe-perjury dyan sa Senado. Pero yung isang notaryo na kung saan umatras lamang yung abogado, natakot kay Martin Romualdez at dito kay Zaldico, maya-maya, big deal na kagad. Ano yan, lokohan? Tutuloy pa ba natin to? Next video na. and it was also, Teka lang. Nahuli na to si Pro. mamaya. Mike Defensor, a friend of mine, na best galing friend. daw kayo si Mike Defensor nakakita sa Teka lang. Ulitin natin ha. At least inamin mo na best friend mo siya. Di ba? Tuloy natin. imbitahan siya ulit and tell us. And then it was also si Mike Defensor, a friend of mine, na galing daw kayo si Mike Defensor nakakita sa kanya, ang nagdala, tinawag kay Senator Marcoleta. Hindi ba dapat ipatawag si Mike Defensor? Yan. Tatanungin, I should suggest para so that he can explain like paano ba na-meet ito, nilapitan ka lang ba nitong tao na ito? Ano ba? Bakit mo nakuha itong tao na ito? Under what circumstance? Senator, binanggit rin ni Orly Guteza na ang dating former chair ng Appropriations Committee, si former ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, di umano nagdi-deliver din, nagbibigay ng pera. Kasamahan mo yun. Kasamahan mo si Yap. During that time, he's not ACT-CIS anymore. He's a representative of Lone District of Benguet. And then sabi nga niya, 48 suitcases. So, I called Eric Yap after the hearing. Sabi ko, pare, can you explain what happened here? And he denied. Sabi niya, no, Sen. Sabi niya, I deny that flatly. I will say no, hindi, it did not happen. Pakitanong sa kanya na lang. Sabi ko, why should I ask him that? People might think na I'm trying to cover you up. Kaya I didn't ask any more questions. Na sabi niya, pakitanong, Sen, 48 suitcases. Ang daming sasakyan yun kung hindi armored van. Armored van can only, but armored van, kailangan mo ng 2 armored van dyan. Ilang van yun? 20. So sabi niya, if you want, you can ask the CCTV footage of Baliberde 6 kung merong ilang van ang pumasok. Di ba kahina-hinala, sabi niya kahina-hinala yung Sen, then de-deliver ka na napakadaming van, magtataka yung mga security, and then high profile eh. Paano magtataka security? Sabi mo kay Martin Romualdez, kay Speaker Martin Romualdez, maghihinala security, kalokohan naman yan. Kaya pala tinanong mo itong si Guteza noong magtatanong ka na sa kanya kung gaano karami, gaano kadalas, gaano karami yung sasakyan. Kaya pala ganun yung line of questioning mo. Pinagbigyan mo pala itong si ano pangalan ito, yung si ACT-CIS. di naman siguro ako stupid to do that. Pero okay lang. I said like, no, sabi ko, the question is answer me. Is this true or not? Sabi niya, no, it's not true. Sabi niya, I will, sabi ko, are you willing to appear? Sabi niya, I can appear anywhere. Sabi niya, if you Because won't everybody deny at this point? Yeah, well, karapatan naman nila yung Miss Karen. I know, it's parang automatic na I'm not involved. That's their right, di ba? Anong katapusan nito, Senator Tulfo? Isipin mo na lang, no, itong si former DPWH Executive Roberto Bernardo, sa kanyang testimonya, idinawit si Senator Chis Escudero, Senator Bong Revilla, Senator Binay na ngayon ay mayor na. Lahat ng mga testigo may mga dinawit na kongresista, pati ang mga diskaya. But what's the end game? Actually, ang purpose namin dyan, Ms. Karen, is to legislate a law
so that this will be prevented from happening again. Remember, in 2013, we were still journalists. I was still a journalist. Nangyari yung kay Janet Napoles. Tapos eto na naman tayo. And I found out, nakafocus lang pala sila sa prosecution, gathering of pieces of evidence para doon sa mga kasabwat. Pero wala talaga silang binago na law. So ito, nangyari na naman. I mean, ngayon lang natin na-discover na sablay yung 4566 yung PCAB law, na para maging board member ka ng PCAB, you have to be a contractor. Eh doon pa lang kaagad, it violates yung tinatawag na yung you should not be doing business if you're in the government, di ba? Marami, pati yung sa NEP, ngayon lang natin na-find out na may mga congressman na naglalagay sa NEP. Dapat hindi yun eh. The NEP should be prepared by the secretary of each department and submit it to the president. Mr. President, ito yung need namin. Pero di pa dapat pwedeng pakialaman ng congressman. Eh doon pa lang sa NEP, naglalagay na sila ng mga ika nga. Alam mo yan, naging congressman ka dati kaya kabisado mo yung Brad. Budget nila. Tapos inamin ng DPWs na may leadership. Hindi, ito totoo na to. Next video ba na? Pasadahan na natin yung kay Prof. Malutigia. Next video pa ba? O, hindi, dito na. Sige na, mamaya. Fund. Sabi ko nga, first time ko narinig, what? Napakaswerte naman. Akala ko inalista natin itong mga pork barrel na ito. Ba't may mga leadership fund na available? 500 million, 200 million. Eh, yung mga yung Ms. Karen, you can build a lot of schools. You can build hospitals, daycare. Ang isa pang kailangan natin, me being the chairman of social Justice, Welfare and Development ng DSWD. Ang dami natin kailangan yung mga bahay pag-asa, yung mga bata na mga juvenile na nahuhuli, street children, wala tayong paglalagakan. Kasi napupunta lahat dito sa flood control. Kasi sa flood control is tubong lugaw. Walang masasaktan, walang masira man, bahalang. Unlike sa building kasi, mamamatay. Kaya nga I was so surprised and disappointed when I heard from Bryce Hernandez, lahat ng ginawa nila doon kay horizontal, kay vertical, kay kalsada, substandard. Pati yung mga schools nila doon, substandard. Hospital nila, substandard. Kaya tanong ko sa kanya, do you think it's safe? Eh siguro napag-isip-isip niya, oops, mali yata nasabi ko. Safe pa rin po. How can it be safe when it's substandard? You are a first-term senator, dati kang DSWD secretary, dati ka ring kongresista, right? Congressman ka nung speaker si Martin Romualdez, and Zaldico was Appropriations Committee Chair. Tumitira ka ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, pero hindi mo ba alam na ganun ang mga insertions ni Zaldico? I was new in Congress. I was a neophyte. And my assignment was I was the Deputy Majority Leader for Communications. So I just handle mga press releases. Pag may mga banat sa Congress, we have to come up with something to defend it. Yun ang trabaho ko. I wasn't part of the appropriations. So, ikaw pala ang utak sa pagbira kay VP Sara, ganun ba yun? Ikaw rin nakaisip nung yung mga young goons magpapa-interview mayat-maya. Ikaw din may utak nun? Alam nga ka, ano pala yun eh, mga kabalbalan mo pala yun eh. Yung mga walang kapararakang press con kada umaga dyan sa House of Representatives. Ikaw pala may pakanano ka. Anya ka ha? Dapat, yung mga tiga-appropriations na nakakaalam niyan, I'm not part of it. Hindi rin ako, dahil hindi ka kasama sa appropriations, hindi rin ako kasama sa mga small committee na yun na sinasabi. Pero narinig mo yun. Chismis. Nagka-question na dyan yung mga makabayan, naririnig ko, nag-uusap-usap sila sa lounge. Pero syempre, minsan pag dumadaan ka, tatahimik sila dahil alam nila nandito ako sa office ng speaker. Pero ganun pa man, hindi ko naririnig yan. Pag nasa office ako ng speaker, hindi pinag-uusapan yan. Siguro because I'm a newbie. Baka magsalita ito. So, ang pinag-uusapan nila, Kong, may banat sa atin, ganito, how do we attack this? How do we defend this? So, gano'n na sinasabi natin. Isa sa trabaho ko to advise the speaker. Since you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? Well, I used to work with the speaker, pero sometimes yung sinasabi, then we're in the same party. Pareho kaming lakas, di ba?
Sino ba nagsabi? Somebody said na yung loyalty to the party ends when loyalty to the people begins, di ba? So, hanggang doon na lang yon kasi people are clamoring. I mean, a lot of money was stolen, di ba? Kahit na magkaibigan tayo, kung involved ka dyan, di naman yata tama. You have to return it, di ba? Wala kang poprotektahan? Why will you protect those people's money? That's my money, Karen. Your money too. Hindi naman nila pera yun. Okay lang kung pera lang, ninakaw nila. But Nako. from everybody, I mean, from the poor, di ba? And kilala kami Martin. magkakapatid na pag mahihirap ang inapi mo, it's something. Kahit kaibigan kita, pag inapi-api mo yung mga mahihirap, mag-aaway tayo. I'm not saying na ninakaw nila. Wala pa tayong evidence. Pero nag-iimbestiga tayo. That's the Mali-tang pera ang dinideliver sa mga bahay nila pero wala pa tayong ebidensya. Hindi ebidensya yon. Yung testimonya, yung nagko-corroborate yung testimonya ng mga resource persons, hindi ebidensya yon. That's the point here. We want the truth. Unfortunately, yung tanong mo sa akin una, do you believe ito mga witnesses ngayon, mga resource persons? They're holding back eh. Lahat sila eh. Diskaya, Bernardo, Bryce Hernandez, they're holding back. Yung gusto lang nilang palabasin, yung mga tao siguro na may involvement na walang connection sa kanila o wala silang pakinabang. Pero they're holding back, I believe. Pero let's not forget, Miss Karen, when I was interviewed, I think the very first hearing na name should be named, I said, wala tayong dapat santuhin dito. Pero the ICI is already there. Iduduplicate lang namin yung trabaho nila o baka magkaiba pa, mas masama. Eh, why don't we just leave it to the ICI? Kung ako tatanungin mo, we'll give all these pieces of evidence that we have on our hands, give it to ICI, and let them do the investigating. Kami siguro, we should just focus on legislation. Kasi, nung 2013, nung mag-hearing ang Blue Ribbon, walang nangyari. Kasi pala, naghanap sila ng ebidensya para Wala na, yari. Pati yung mga nasa Blue Ribbon, wala na kung silang pakialam. Bigay na lang natin sa ICI. ICI na lang mag-imbestiga niyan. Tapos ang sabi ng ICI, yung hearing namin, hindi namin isa sa publiko. Kahit pera na sambay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito. Mantakin yung oral argument sa Korte Suprema, isinasa publiko para marinig na sambay ng Pilipino kung ano nangyayari sa loob ng Korte Suprema. Pero dito sa isa na to, bilyon, trilyon ang ninakaw. Pero sabi ng ICI, hindi namin isa sa publiko ang hearing ng komisyon. Nakakagigil no? Ayun na nga, sa susunod na video na lang kung natin pasadaan ulit. Pero, ang sinasabi ko sa inyo dito mga kababayan, yung video nitong si Prof. Malutikia, sobrang balagbag. Sigurado, pagka napanood ni Martin Romualdez, mahuhulog siya sa kanyang kinauupuan. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. 991 na po tayo. Grabe naman. Maraming salamat po sa mga walang sawa kung sumuporta sa PH Update. Mabuhay po kayo lahat ha. Maraming salamat po. Mahal natin ng Pilipinas. Salamat din dito kay Ma'am Karen Davila. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ito. Ayan o, siya Karen Davila. Ha? Mag-subscribe po kayo sa kanya. Maraming salamat mga kababayan.